So just like you, when you graduated or when you or before you graduated in your own baccalaureate degrees, sa mga bachelor's degree nyo, di ba nag-ano din kayo, OJT or on-job training. So anong ginagawa sa on-job training? Ayan, i-apply mo na kung anong natutunan mo sa course mo. Like sila Sir Omi, sila Sir Victor sa accountancy, 'di ba nag-ano rin kayo tawag doon, OJT, immersion class, ano bang tawag sa mga 'yon? Okay. Even Sir Paulo sa nursing, syempre mag-OJT ka din before you graduate. So, same is true with teaching. We call it teaching internship, experiential learning, or it is called also as field studies. Okay? Kasi ibabato ka na sa field, kumbaga. So, eto na yung learning activity mo that will provide a real learning environment. Yung totoo na hindi mo na lang inaaral yung classroom management, kilalanin mo yung mga estudyante, sinasabi natin, but sa field study, makikilala mo na talaga sila. Okay? In a real environment. Okay? So much of the learning makes use of mag-o-observe ka, mag-reflect ka on your observations, makikita mo na, ang gugulo pala ng mga bata dito, mga ganon. Experimentations with phenomena and the use of first-hand data and daily experiences. Okay? Okay. Yeah. Ang alam ko, meron namang OJT talaga lahat. Sabi ni Sir Globart. Lahat naman na yata ng course. Kailangan mo rin i-practice yung field na kinukuha mo. Okay? But for teaching profession, syempre, medyo ito, kasi magiging teacher ka na kumbaga, kahit hindi ka papapasa sa board, kasi tatry mo na rin magturo. Okay? Pero unfortunately, sa inyo, hindi natin magagawa. Kaya hanggang theories pa rin tayo. So, itatakal natin tong field study lang na 6 categories ng field study. Although, dito kasi nanggagaling yung mga ibang questions sa LET na yung situational analysis dyan. Halimbawa, situation sa classroom, ano ang gagawin mo bilang isang teacher when it comes to management, pag situations. Basta, ito na kasi yung parang culminating ng lahat ng modules na nakuha natin. Okay? So, that is what we call as field study. What else? This is also an engagement that supports authentic experiential learning from field study and actual classroom immersion. So, nasa actual classroom ka na. Kahit uupo ka lang doon sa likod, mag-a-assist sa teacher, papanoorin mo si teacher, i-observe mo lahat-lahat. Kasi sa field study, hindi lang yung classroom ang i-observe mo. Even yung buong school environment, ano kaya ang nangyayari everyday sa isang school, sa mga bata, papanoorin mo during break time, basta maghapon. Kasi mag-o-observe ka muna for the first phase ng iyong practice teaching or OJT. Same is true sa mga OJT ninyo, di ba? Before naman na paupuin kayo sa opisina, o kung sa engineering ka, before na bigyan ka ng gagawin sa field, mag-o-observe ka muna. Okay? So, it begins with a field study experiences through observation. Observe. Ganyan. So, during the observation, nagte-take down notes ka. Gagawa ka ng portfolio mo dyan. Ino-note mo lahat. Lahat ng components, lahat ng angle ng pagiging teacher. Pati yung professional, yung physical characteristics ng teacher, titignan mo din. Okay? Kaya nung kami talagang imamandate pa kaming mag-pulbos, mga ganun. Kasi before ka mag-start na mag-practice teaching, syempre very obvious naman na ninenervyos ka, pinagpapawisan ka na,
para hindi naman obvious na masyado na nangingitim ka na sa nervyos, kailangan mo magpulbos, di ba? Ngiti ka ng ngiti kahit deep inside you, sobrang nervyos ka. Especially kasi pag high school. Bakit ka na-nervyusin? Kasi nandun sa likod yung coordinating teacher mo na nanonood sa'yo. Kaya kailangan mo rin ipakita kung anong meron ka na ikaw ay qualified na maging teacher. Okay? Pero syempre, bibigyan ka rin talaga ng time to explore. Okay? So, during the observation, exploration, kilalanin mo ang mga estudyante. Kailangan mong sa isang linggo, dapat nakilala mo, naku, itong klaseng to, medyo Jurassic. Itong klaseng to, medyo jungle siya. So, nag-iisip ka na kung anong gagawin mo. Aside from tinitignan mo kung paano ang strategy ni teacher, kung ano ang ginagawa niya in terms of classroom management. Okay? So, what next is participation and will progress to. So, participation ko muna. Yun, nakikiparticipate ka. Nakikimingle ka na sa mga estudyante kasi you need to be close to them. Kailangan mo makuha ang kanilang chemistry. Okay? Para hindi yung nakasimangot ka lang. Naku, hindi ka pa mapapansin ng mga estudyante pag ganun. Okay? After participating, ayan, teaching assistantship na. Nag-a-assistant ka na sa teacher, pinapagawa-pagawa ka na niya ng, nagre-record ka na ng mga scores ng mga bata, sasabihin niya na, gawin mo nga itong visual aid ko tomorrow. O yan. Kasi kailangan mo rin gumawa ng visual aid. What else? Pwedeng gumawa ka ng exam test or quiz natin tomorrow. Yan. So, nagiging assistant ka ng teacher after observation. And then, after that, kailangan na, whether you like it or not, kailangan mo na rin mag-classroom teaching. Mentored and guided kasi nasa likod yung coordinating teacher. Papanoorin ka. Okay, so after your class, kakausapin ka niya. Sasabihin niya na, naku, dito kanina mali yung ginawa mo dito. Oh. Yan, i-mentor ka niya. I-guide ka niya. Okay? Sasabihin naman niya na, oh, hindi dapat ito ang ginawa mo kanina. Hindi mo dapat inano yung bata dito, ganyan. Dapat nag-ikot-ikot ka, naglakad-lakad ka. Hindi ka lang dapat nakatayo doon sa klase. At saka hindi ko marinig yung boses mo. So, tomorrow, make your voice louder. Well-modulated dapat ang boses mo. Ganon. So, merong post-conference every day. Kasi guided yon at mentored. Hindi ka naman papabayaan. Hindi yung pagtatawanan ka ng coordinating teacher, papagalitan ka. No. Iga-guide ka niya. Kasi iti-train ka na niya eh. Kasi yung achievement mo, syempre achievement din ng coordinating teacher. Kung effective teacher ka, effective din yung coordinating teacher mo. Okay? So, yan yung experiential learning. Now, the field study is divided into 6. Okay? So, pag napunta ka na, 4th year ka na sa education, yan, i-deploy na kayo sa field study. So, half noon is field study 1 to 5. Yung 6 na yun yung kalahati, magiging teacher ka na. Pero there are some universities na buong 4th year, nagpa-practice teaching na. Mas maganda yung ganun. Okay? Para mas marami kang experience. Kumbaga mas ready ka na magturo kasi atat na atat din kaya ang mga na magturo. Just like me when I graduated nag-graduate ako ng April. June nagturo na ako kaagad. So excited akong magturo, excited akong magtrabaho, excited akong tawag doon magkaroon ng salary, parang, di ba? Ganun naman tayo. Okay? So, mas maganda yung ganun na buong taon nagpa-practice teaching ka, yung 4th year mo. Pero noong kami is buong taon, pero may since maaga natatapos ang mga klase, bumabalik kami sa university kasi kumuha kami ng mga minor subjects sa major na, di ba may major kami, let's say science. Ako nag-minor pa ako ng mathematics, tapos kumuha pa ako ng minor ng PEM, ganon. Para lang hindi mo
para lang may babalikan ka sa university, di ba? Kasi pag nag-practice teaching ka na, pupunta, everyday, pumapasok ka na rin doon sa school kung saan ka magiging nag-observe at nagpa-practice teaching. So, sa hapon, bumabalik kami sa university just to attend classes for yung mga additional majorship. Okay? So, field study 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang field study 1 is observation of teaching. You are learning in actual school environment. So, yung nasa theory na classroom, totoong classroom na yung nakita mo. Diba? Tapos, totoong mga estudyante na. At saka, makikita mo na yung teaching and learning process. So, mag-observe ka niyan. Siguro ilang weeks or ilang months, depende sa school. Okay? And then, field study 2, participation and teaching assistantship. Mag-a-assist ka na kaagad sa teacher. Meron naman yung mga coordinating teacher, minsan na talagang, naman sila, papahirapan ka din na hihintayin na ang dami-dami mong i-check na test papers, ang dami mong mga i-record na test papers, ang dami mong mga ginugupit-gupit o pinaprepare na mga instructional materials. Kailangan mong gawin yun kasi gagawin mo rin yan soon. Diba? Kasi itong field study, it provides a comprehensive learning experience mo talaga yun. Especially that you are an aspiring teacher. It allows you to observe, number 1. Number 2, participate. Tapos, hindi lang dapat doon. Mag-reflect mo din. Do a self-reflection. Yung na-observe mo ngayon, sinusulat mo yan. Tapos, nag-iisip ka na kung, ito yung klase ng estudyante meron si teacher. Paano kaya kung gagawin ko ito? Ano kaya kung etong, di ba? Kasi you have a lot of ideas na you are being fed by a lot of the theories. Yung mga strategies mo of teaching, method, techniques, teaching style na gusto mong gawin, nandun na lahat na. Naghihintay na lang na ma-activate, kumbaga. Okay, so kailangan mo nag-reflect. So while you are observing the students, na-recall mo na din na, etong batang to, hindi to pwede sa akin. Parang ganon, di ba? Kailangan to, mabigyan to ng ganito, lesson na ganyan. Pag ako ang nagklase at nagloko-loko yan, ganito. So, nagkakaroon ka ng self-reflection. Okay? Tapos, kina-compare mo din, tama kaya yung ginagawa ni teacher? Ang ganda ng strategy ni teacher. Na-hold niya yung klase, nagpa-game siya, pero napaka-organize. Yan. So, lahat ng observation na yon, kailangan mong i-reflect din sa sarili mo. Kaya mo bang gawin yon? Mas dadaig ba yung gusto mong gawin kaysa yung teacher? Okay? So, nakikipag-participate ka na. Next, field study 3 is technology in the learning environment. So, nag-explore ka na din. Especially kung, let's say, ma-deploy ka dito sa abroad, magtuturo. Kailangan mo na rin pakialaman yung mga smartboard, kung ano ang paano gagamitin. Nag-research ka na rin sa YouTube kung paano gamitin ito. Lahat. Especially sa technology. Hindi ka pwedeng maging kulelat dyan. Let's say, paano kaya ginagamit ni teacher yung Zoom? Ano kaya itong apps na to, paano niya ginagamit? Ganon. Pero, syempre, hindi naman masamang magtanong. Tanungin mo rin sa teacher, be honest, ma'am, kasi hindi ko pa, actually, first time kong gumamit. Ganon. Huwag ka mahiya, kaysa naman nagiging, tawag doon, yung bluffing ka na kunwari alam mo lahat, pero pagdating na, nanginginig ka, hindi mo na alam kung saan pipindutin mo doon sa technology na ginagamit sa classroom. So, that's field study 3. Pero sa Philippines, siyempre, kung doon ka lang sa public school naman sa probinsya, wala naman sila masyadong technology. TV lang naman doon. So, dapat, siyempre, may laptop ka naman. You should know how to connect your laptop sa projector. Paano i-connect, halimbawa, i-Bluetooth or yung mga ganong bagay lang na very simple. Okay? Paano ko kaya i-project itong film na ito, short clip doon sa TV? Okay? So, dapat lahat yan, prepared ka din.
Hindi yung class, sino pong nakakaalam ng ano, nakakahiya pa nagtanong ka pa sa mga bata. Kahit alam mong mas magagaling talaga yung mga bata. Magpa-assist ka lang. Kunwari, try mong gawin. Pero pag napansin na ng isang bata, anak, tignan mo nga ito. Hindi ko, kagabi naman okay na. Diba? Trinay ko naman ito kagabi sa bahay. Pero siguro itong laptop ko, diba? Mga ganong style lang para matulungan ka ng mga bata din. That's technology in the learning environment. All means, lahat ng instructional materials. Baka ang daming mga gamit doon sa school na hindi mo alam gamitin. Okay? Explore mo. Pumunta ka during your vacant time, pumunta ka rin doon sa Learning Resource Center. Nandun yung mga instructional materials na kailangan mong gamitin. Okay? Baka mamaya, puro high-tech yung mga nandun, hindi mo alam gamitin. Okay? So, you need to know that in Field Study 3. So, sabi ko naman, depende sa school kasi kung ilang weeks ang mga ito. Okay? Ilang months. Pero itong Field Study 6, ito dapat yung pinakamahaba kasi ito yung magtuturo na kayo. Okay? Next, Field Study 4. Sa Field Study 3, anong lesson dito? Yung mga, anong module? Educational Technology. Yan, i-apply nyo yan. Educational Technology. Yung Field Study 1, dyan muna i-apply yung first 3 modules. Yung the teaching profession, kasi ino-observe mo rin si teacher. Child and adolescent, foundations of education. Child and adolescent development, kasi ino-observe mo na yung mga bata, yung mga learners. Kasama na rin dyan yung facilitating learning. Okay? Yung facilitating learning, i-continue mo dito sa Field Study number 2. Bakit facilitating learning? Kasi nakikipparticipate ka na sa teaching, sa kay teacher. Okay? And then, dito na sa Field Study number 3, Technology in Teaching or Learning Environment, yan na yung edu or edutech, yung educational technology na module. Okay? Yung mga pinag-aaral natin na ano yung mga materials, ano yung mga gagamitin sa pagtuturo. Yan, ine-explore muna lahat-lahat. Okay? Field study number 4 is exploring the curriculum. Yan na yung anong module yan? Curriculum development. Okay? Curriculum development. Kasi, syempre, kung sa Philippines, syempre, DepEd curriculum yung K-12. Alam niyo naman ang K-12. So, syempre, pag sinabi natin curriculum kasi, hindi lang naman yung K-12 curriculum. Yung lesson plan, that's a curriculum. Yung subject na ituturo mo, that is a curriculum. Yung gagawin mo everyday, that's a part of the curriculum. So, kasama na rin yan yung mga strategy. Kailangan nag-reflect ka na rin yan ng strategies of teaching, principles and methods of teaching. Diyan ka na rin mag-uumpisang gagawa ng mga lesson plans or tinitignan mo na yung lesson plan ni teacher while nagtuturo si teacher. Okay? Tingnan mo kung paano niya dinideliver yung kanyang lesson. Kung paano siya nagmo-motivate, paano siya nag-uumpisa, diba? Makikita mo naman na very ideal. Siyempre, si coordinating teacher, magpapakitang gilas yan. Hindi naman pipili yung school mo ng coordinating teacher na hindi magaling. Dapat yung seasoned, yung experienced teacher na. Siyempre, magpe-prepare din yan. Papakita niya yung una pa lang, pagpasok niya, good morning class, okay, who is absent today? O, yun, pasok, nag-start na siya. Diba? Then bago mag-umpisa, will you fix your chairs now? I want to see this straight. Sit erect. Ganun lahat para ma-condition sila. Ay siyempre sa malilit na bata, sabi pa sit erect, hands on your lap. Ano pa? Yung kailangan mo maupo ng maayos. At saka no unnecessary movement. Sa grade 10 sa high school, senior high school, inano ko pa yung no unnecessary movement. Kasi may mga batang pag naupo, napaka-lousy, may mga nakaganon, 'di ba? Kailangan mo sit erect. Tapos
i-practice nyo yung makuha ka sa tingin, parang ganun. Just like, you will not start the class, hindi ka magsasalita, yung tahimik lang muna. Pag ganun na, ibig sabihin, alam na nila, pag pre-practice mo na, uy, tumigil na kayo para makapag-umpisa na si teacher, may mga ganun. Diba? Kasi nga, hindi ka pa nag-uumpisa. So, sabi ko, depende naman yan sa diskarte kasi ni teacher. Oo, yes, may mga coordinating teacher. Kaya nga dapat, first meeting nyo pa lang ni coordinating teacher, maging friendly ka na. Diba? Kasi kung hindi ka maging friendly, naku, sabihin niya, ito may attitude itong ano na to. Aspiring teacher pa lang to, pero may attitude na, sige, papahirapan nga kita. Mga ganon, di ba? May mga ganong cases. Okay? So, yeah, pinapahirapan, pero syempre, ang goal niya doon is for you to learn. Basta gusto lang niyang maging magaling kang teacher. Hindi yung kahit ako din, kung nakita kong pabanje-banjing yung ako, ilang beses, nung sa Philippines, nag-ano rin ako noon. So, kailangan mo rin talagang, kasi sabi ko nga kanina, yung achievement nung practice teacher is your achievement. Kung effective teacher siya, kung makikita mong, ang galing-galing mo, kailangan mo rin siyang ibigyan ng recognition. Okay? Yeah, may intimidate ka nga, yes. Especially kung ang doon napuntahan mong coordinating ay yung matanda na, yung wala pang asawa, yung irritated lagi, mahirap din. Pero, syempre, kailangan mong sumunod, kailangan mong maging friendly, kasi siya ang iyong, tawag doon, coordinating teacher, siya ang iyong immediate head. Siya ang nagtitrain sa'yo, kumbaga. He or she is your mentor. Siya ang nag-guide sa'yo. Okay? So, that's exploring the curriculum. And then, Field Study 5, yan naman yung application ng assessment of learning. Tuturuan ka na din ni teacher, di ba? Nag-record ka na din. Nagpagagawa ka na ng test questions. Ano pa? At nagko-compute ka na rin ng grades ng mga bata. Ayan, para din matry mo. Exciting nga yan. Kami nga noon, excited nga kami. Pagbibigyan kami ng i-check, gustong-gusto namin kasi excited na kaming mag-check. Kunwari, excited na rin kaming mag-record ng mga, dati kasi wala pang masyadong computer. So, sinusulat pa namin isa-isa sa class record yung mga pangalan. Bili na rin kami ng sarili naming class record. Sinusulat yung mga names, yan, napaka-organized. Kasi check din yun ng cooperating mo at saka yung dean ng school mo. Okay? Na may class record ka, yan, ang ayos-ayos, nag-record ka na rin ng grades or quizzes, recitation, lahat. That's Field Study 5. Kasi, learning assessment strategies. Not only that, papagawin ka na rin ng test paper mo, ng mga quizzes, okay? Because those are part of assessment. Okay? And then, kakausapin ka na niya, are you ready? Pwedeng next, sa Monday, ikaw nang magtuturo. O yan, everyday na yan. So, manginginig ka na, magtuturo ka na. Yung first, mo talaga, medyo, kasi sa atin naman, very idealistic natin yan. Pag once na in-apply, maninervyos ka talaga at medyo pag ninervyos ka na, magugulo na yung kahit ang ganda nung practice mo, nagpa-practice ka sa bahay, ganyan. Class, okay, good morning. Pero hindi mo rin kasi alam kung anong mangyayari in the actual. Like, napasarap yung discussion, ang daming nagre-raise ng kamay, ang daming mga recitation, ang daming mga sinasagot ang mga bata, ang daming tanong ng mga bata ng kailangan mong sagutin. So, pag ganun kasi, masisira din yung pre-practice mo. At saka, kailangan mo i-binabudget din yung time. Okay? Yung time mo to teach. Kasi baka mamaya, nasa recitation, nag-discuss ka pa lang, nag-bell na. O, hindi mo natapos yung lesson mo. Wala. So, ang doon, negative ka kay coordinating teacher. Kasi as much as possible, kailangan mong matapos yung ginawa mong lesson plan for the day.
Kaya nga planning pinaplano yan. So, ibig sabihin, plinano mo nang mabuti, pero hindi mo siya na-deliver ng maayos. Kasi na-distract ka na sa dami ng ganito. Kaya, so, lahat ng yun, tawag doon, tinitimpla, kumbaga. So, kung ako ang cooperating teacher, maintindihan ko during your first week. Kasi, syempre, nanginginig ka pa, ninenervyos ka pa niyan. Okay? So, maintindihan ko, then i-mentor ka naman niya. Like, sasabihin ko na, oh, next time you should be watchful of your time. Kung kailangan mong i-cut yung recitation, i-cut mo siya na hindi na, yung bang, hindi mararamdaman. Hindi yung acknowledge ng, okay, anything more? Okay, yes. Do you have any question? Pag exciting yung klase mo, marami silang tanong, nawala na. Okay? Nag-bell na. Hindi pa, nandun ka pa lang sa part 3 ng lesson mo, hindi ka pa nakakapag-evaluation. Diba? So, kasama lahat yan. And then, field study 6, yan na yung magtuturo na kayo. Okay? Practice teaching na yan. Every day. Okay? So, yan, field study 1. In details lang natin. Ano yung mga i-observe? Ayan, yung behavior ng mga learners. Paano sila na-motivate? Ano yung mga strategy na ginagamit ni teacher in terms of classroom management? Nagsisigaw ba siya? Diba? Namamalo ba siya? Diba? Sa public, meron pa rin ganun yung nangungurot na teacher na yung sinasapak na gano'n. Okay? I-observe mo yung classroom management. Maayos ba yung mga bata? Maiingay ba? Magugulo? Diba? Meron bang tayo ng tayo? Lahat. Okay? So, yan yung field study 1. Kasi, observe ka. Pero, minsan naman, ang mga bata, pag alam nilang may nag-o-observe sa likod, nagpapasikat din, di ba? May mga ganun ding mga estudyante na very aware naman sila na merong nag-o-observe sa atin. So, may mga pabibo, pasikat, mga ganyan. Okay? Kaya, kung minsan, kung na-observe ka nilang medyo, weak, nako, the more na ite-testing ka din nila. Diba? Kasi nga, alam din nila na, especially pag high school, syempre sa high school kayo, alam nila na ikaw ay practice teacher, yung bang sasadyain pa nilang i-extend yung ganito, para lang testing ka nga, di ba? So, we should be firm pag mga ganun. At saka, dapat ready lagi. Noon may mga bata nga na na mga pilosopo, namimilosopo. Especially ako noon ay science teacher, biology. And daming tanong about sa life, about sa biology, about sa katawan. Diba? At tapos may mga off questions minsan. Hindi naman off question, related naman sa pero hindi yung level nila. Okay? So, kailangan mo i-ask yung teacher. Kasi kung halimbawa, kasi kailangan mo ring malaman din yung curriculum ng school, yung nature ng school. Paano kung na-deploy ka sa isang Catholic school, di ba? Sa isang conservative school, na merong mga bagay na hindi na sensitive, kumbaga, na hindi pwedeng i-discuss. Okay? So, kailangan lahat yun alamin. Okay? So, sa field study 1, example, observing a science teacher, conducting a hands-on experiment. Kung science ka, kailangan mo talagang panoorin. Okay? Kung si English teacher, how to use multimedia to enhance literature lessons. Si mathematics teacher, kung paano niya ginagamit yung real-world examples to teach problem-solving skills. Okay? Observation, lahat yan. Next, sa field study 2, continuation lang ito ng field study 1. Okay? Pero, ikaw, nagpa-participate ka na. Hindi ka na lang doon nakaupo sa likod.
Okay? Participate and assist in a limited actual teaching learning activities that relate to, ano yung pinaparticipate mo? Ayan, assessment, preparation of instructional materials, o di ba? May mga teacher minsan na ang dami-daming pinapagawa sa'yo na kailangan niyang gamitin, mga materials na gagamitin niya sa klase, kailangan mong gawin. Then, papaayos tayo yung bulletin board sa klase, yung mga routines sa classroom. Okay? Ano yung mga examples? Ayan, kung LM teacher ka, preparing instructional materials, ano pa? Few lessons in secondary school history, yung pagsasalitain ka na doon sa harap, pwede rin yun kasi that's a part of participating. Okay? And then, leading small group discussions, yung kasama ka sa mga group dynamic sa klase. Okay? That's field study 2. Yung 3, technology. Minsan, ito yung mahirap, especially pag nasa private school ka, na ang daming mga ano talaga, yung required, the use of technology, yung requirements siya. So, kailangan mong mag-observe, engage, synthesize, and reflect on practical experiences. Okay? Especially doon sa, ito yung sinasabi kong Learning Resource Center. Diyan kasi minsan nakatago yung lahat ng instructional materials. Or we call it Instructional Aids Bank. Pwede rin mga ICT, instructional materials, and how to utilize them. Kung science ka, kailangan mong i-visit ang laboratories. Lagi. Sa science, sa biology laboratory, chemistry lab, ano pa, physics laboratory, para makita mo kung ano yung mga available materials. Sa computer lab, baka mamaya puro laptop na ang gamit nila doon, yung mas high-tech na, di ba? Learning Resource Center, nandun yung mga models, yung map na gagamitin mo, globe, lahat ng mga project din ng mga bata na magaganda na pwede mong gamitin sa pagtuturo. Okay? So, yan, use of technology. Examples. Sa geography na klase mo, sa social studies, you develop an interactive electronic learning. Okay? Dito naman, educational software, mag-research ka ng educational software to facilitate a virtual science laboratory experiment. Pwede ka rin kumuha ng mga online collaborative tools, yung Google Classroom, for assignments and discussion. Kasi syempre, dapat makibagay ka rin sa klase ng learners na meron this generation. Okay? Napaka-techy ng mga bata ngayon. Sobrang high-tech nila. So, makisabay ka din. Okay? Kailangan mo makisabay. Hindi lang yung, kung ano lang yung nasa book, puro ka-illustration, puro pictures ang ginagamit. Walang innovation pang ganun. Okay? Field Study 4 is exploring the curriculum. Okay. So, yung buong curriculum, yung principles, models, approaches, designing, delivering, and addressing the curriculum. Kasama na dyan ang lesson planning. Ayan, lesson planning, material development, di ba? Strategy, all about curriculum. Okay? Sabi ko nga kanina, pag ganyang case, punong-puno na ang mind mo ng ideas dyan. Nandyan na lahat ng input. Inihintay mo lang na ma-deliver, ma-activate sila so that you can actuate in a real scenario. Okay? Sa classroom. So, anong i-explore? Ayan, yung guide, yung National Curriculum Guide. Ipapakita rin naman sa inyo ng cooperating teacher yung syllabus niya for the whole duration ng pag-stay mo doon.
para ma-prepare mo din, ito yung mga topics ko for the next mga succeeding na araw. Yan. So, yung first meeting nyo, pwede mo na yung tanungin para ma-prepare mo din. Like, halimbawa, after 2 weeks, magtuturo ka na. Sabihin niyang ganun. So, teacher, ano po yung mga lesson mo on that particular week? Yan. Papakita niya lahat ng lesson para makapag-prepare ka na beforehand. Okay? And then, assessment, evaluation strategies na paano, hands-on experience in selecting, constructing, and evaluating conventional, authentic, and alternative assessment. Ano ba yung mga assessment tools? Test papers, test questions na ipapagawa sa'yo. What else? Yung pag-compute ng grades. Okay? Lahat-lahat about assessment and evaluation. Okay? Magde-design ka na, implement formative assessment. Ano na nga ba ulit ang formative assessment? Ayan yung mga assessment nyo during. Okay? During the teaching and learning process. Yung mga quizzes every day or unit test, lahat yan. Pa-recitation mo, performance task, yan yung mga formative. Pero yung summative, syempre, yun yung dulo. Let's say, end of quarter, nagbigay ka ng project, magbibigay ka ng quarter exams, yun yung formative assessment. Okay? Ano pa? Use of rubrics, self-assessment. Kasi nakadepende naman yan sa major mo. Kaya nga pag nag-start ng ganyan, ready ka na rin, alam mo na rin yung strategy ng pagtuturo ng social studies, ano yung mga possible na materials na gagamitin mo sa social studies na pagtuturo mo, lahat. Okay? Siyempre, alam mo na din yung computation ng grades sa social studies, ilang percent ang performance task, ilang percent ang written task, ilang percent ang assessment task, or quarterly assessment. So, dapat ready ka na in terms of assessment din. Okay? And then, last part of the field study, magtuturo ka na. So, it complements the professional education subjects. Lahat na ng napag-aralan mo sa professional education, kailangan ma-apply mo na. Okay? The teaching profession and so on that shall bring about real life and vicarious experiences of a prospective teacher with emphasis of lahat. Start sa teaching profession, yung code of ethics, kailangan mo rin i-observe, di ba? So, wide range of opportunity ang mabibigay sa'yo. At the same time, self-reflection. Para ma-prepare ka, that will better prepare you become a student teacher, and after that, after passing the board exam, becoming a licensed teacher. Okay? So dapat pag nag-field study, lahat 'yan. Nakasulat. Araw-araw din sinusulat mo rin yung experience mo. You write a reflective journal. Lahat ng comments ng teacher, pag nagturo ka na, nakasulat lahat yan. Kasi, yun lahat ay gagamitin mo for your own benefit. Okay? Na, mali pala yung ganun. Hindi pala ako dapat nag-ano kanina. Yung, di ba ganun? Dapat pala ang ginawa ko ganito. So, lahat yun are part of the reflective journals. Sinusulat yan. Parang gumagawa rin kayo ng diary. Okay? Next, evaluating the performances of practice teachers by cooperating or coordinating teachers. Okay, now, so in the Philippines, syempre, during the practice teaching of aspiring teachers, meron tayong cooperating teacher or coordinating teacher who shall play a crucial role. Okay, in observing, in rating the performance, in reporting kung ano ang mga strengths mo, weaknesses, okay? So, they evaluate various aspects of the practice teacher's
teaching and classroom management skills. Okay, so eto yung mga ino-observe ng cooperating teacher. Okay, kasi syempre, they use these observations and ratings to provide somehow yung mga constructive criticisms, constructive feedback para sa mga practice teachers. Syempre, lahat ng feedback na yan, yun lang magagamit ng teacher to develop their teaching skills. Syempre, hindi niya pakikialaman yung personal life mo. Unless siguro na may nakita siya, halimbawa, na nag-violate ka against the code of ethics. Kumbaga, halimbawa, nagpa-practice teacher ka, nakita ka niya nakasalubong ka niya sa daan, na lasing, di ba? So, negative point ka na. Di ba? Eh, siyempre, hindi naman sinasabing bawal uminom, pero nagpa-practice teacher ka, tapos nakakasalubong ka ng mga teachers din na kagaya mo sa daan, or minsan baka nandun ka, nakita ka sa town na nagwawala doon, di ba? So, for the development din, kasama na rin ang professional, personal development. Para, syempre, ang goal naman ng cooperating teacher is for you to have a successful completion of the practicum, okay? Para mabigyan ka rin ng satisfactory rating in the different key areas na yan. Okay? So, we have, let's say, lesson planning and preparation. You-observe ka niyan. Paano ka gumawa ng lesson plan? Paano ka mag-prepare? Instructional delivery, o paano mo i-deliver yung lesson plan mo? Paano ka na magtuturo? That's another one. What else? Classroom management. Paano mo i-manage yung classroom? Hinahayaan mo na lang ba yung mga bata sa likod na nagdadaldalan, may naglalandian sa likod habang nagtuturo ka? Kasama lahat yun sa classroom management. May umiiyak sa gilid, hindi mo pinapansin. Yan. Classroom management. Assessment and feedback. Okay? Yung mga paggawa mo rin ng, ayan, yung assessment kanina na sinasabi natin, test papers, class record, how do you assess your students, okay? How do you give evaluation pag nagturo na? Adaptability. Madali ka ba na naka-adjust, okay, sa classroom setting, sa situation na yon? May mga teacher kasi minsan na yung iiyak-iyak kasi hindi successful yung first niya, di ba? May mga ibang teacher din na hirap na hirap mag-pacify ng mga bata. So, pag ganun kasi hindi mo pa na-adjust yung sarili mo, kaya nga mayroong observation days para makita mo na kung anong klase ang mga estudyante na meron ka. So, in that case, kailangan mong i-adjust din. Okay? You easily adjust or adapt with the school environment, the students, lahat. Okay? Content knowledge. Hindi naman kayo i-deploy kung wala kayong mastery sa inyong field. Di ba? Kung social studies ka, syempre, bibigyan ka doon ng social studies sa subject. So, dapat maalam ka din sa social studies. Kung math ka, math subject ang bibigay sa'yo, yan yung content knowledge. And then, professional and ethical conduct. Okay? Reflective practice. Okay, so isahin natin yan. Lesson planning and preparation. So, ano yung mga i-observe ni cooperating teacher? Ability to plan and prepare effective lessons. Hindi lang yung so-so na lesson plan ang gagawin mo. Kahit ang ganda-ganda ng lesson mo, okay, kung hindi na mo naman na-actuate, kung hindi within the level of your students, hindi siya magiging effective. So, it should align with the curriculum standards. So, anong gagawin ni cooperating teacher? Yan, i-review niya yung lesson plan mo.
to make sure clear ba ang objectives mo, ano ang purpose mo, bakit ka nagturo sa araw na yon, and appropriate ba yung mga instructional materials na prepare mo. Yan, okay? Checking if the practice teacher considers the diverse needs and abilities of students in their planning. Especially kung kung inclusive classroom yon, kailangan mong gumawa ng lesson na applicable sa lahat. Okay? You need to consider diverse needs and abilities of your students kahit sa planning pa lang ng lesson. Okay? Instructional delivery. So, ito naman yung pagtuturo mo na. So, anong i-evaluate sa'yo ni teacher? May coordinating teacher. Yan, yung techniques. Okay? Paano yung diskarte mo sa pagtuturo? How are you communicating with your students? Maganda ba ang rapport mo with the student? Ikaw lang, baka mamaya ikaw lang nagsasalita hanggang mula umpisa hanggang dulo. Di ba? So, paano ang gagawin? Siyempre, kailangan mo ng engagement strategies. Anong engagement? Yan, you ask questions, magpa-recite ka, or magpa-group dynamics ka, magpa-games ka, para merong engagement strategies. Okay? So, anong i-observe? Yung classroom presence. Very important ang classroom presence. Parang yung sinasabi natin na overall presence. Meron, very obvious kasi minsan na pumapasok ka, pero lutang ka naman, di ba? Yung ang dami mong problema sa bahay, dinala mo sa school. Mapapansin yan. Okay? Mararamdaman din ng mga estudyante mo. So, kailangan ng classroom presence mo. Okay? Kung may problema ka, iwan mo sa bahay. Di ba? So, ano ang mga, yung use of voice, araw-araw naman napaka-sigla mo. Tapos biglang nalungkot ka kasi nag-break kayo ng jowa. Di ba? Naapektuhan din yung, hindi lang ikaw affected yung buong klase. Pag ganun. So, use of voice, body language, eye contact. Yan ang very important. Baka mamaya nagsasalita ka, class, the lesson today, nakatingin ka naman lagi sa wall. Ang hirap, atong unang ititrain nyo sa sarili nyo, eye contact. Paikutin mo yung mata mo sa mga estudyante. Yan. Ikot, hindi yung... pero, siyempre, pag first, normal naman yung nakatingin ka sa likod, sa wall, kinakausap mo na yung wall, di mo natitignan yung mga bata. Ang hirap din kasi naman, sa una, ang hirap i-train ang sarili sa eye contact. Yung titingin ka sa mga bata. Kasi, minsan, pag titingin ka isa-isa, nakakalimutan mo yung sasabihin mo. So, masyadong, minsan, nininervyos ka ba? Or, di ba? Yan. So, body language, eye contact. Ina-observe yan. Sinasabi naman sa'yo after the class, like, teacher, tomorrow, I need to see you practicing eye contact with your students. Huwag yung wall ang titignan mo kasi hindi naman yun ang kausap mo. Yan, sasabihin sa'yo yan. Okay? Noting whether the practice teacher encourages student participation and ask open-ended questions to promote critical thinking. Yan, magpa-recitation ka. Okay? Ang tendency kasi minsan, na-memorize mo na yung sasabihin mo. Kaya, diretso ka na, sige lang, sige. Kasi nga, naka-record na din sa sarili mo, naka-memorize na. Kaya pag minsan may nag-raise ng kamay, nadidistract ka, naku, nakalimutan mo na yung na-memorize mo na lesson. Okay? So, that's instructional delivery. Classroom management. May mga teachers na ang galing magturo, pero hindi nila na ko-contain, hindi nila na hold yung klase. Yung ang dami-daming mga unnecessary movements or actions sa klase. Yeah, turo siya ng turo. Yeah, class. Kumagano siya, pero may nagdadaldalan sa likod, may naghaharutan doon sa likod. Yung iba ang kunwari nakikinig, pero gumagawa pala ng assignment for the next class. Kasama lahat yun sa classroom management.
How are you going to maintain discipline? Kaya nga very important yung bago ka magturo, ano mo muna sila, i-condition. Na, dapat makuha mo lahat ng attention nila sa'yo. Ang mapunta sa'yo. Okay? So, you create a positive learning environment. May mga ganun yung bang diskarte ng teacher na if you ask students, may mga ano naman, kayo din, naging estudyante rin naman kayo, di ba? May mga teacher kayong hate na hate nyo, meron namang teacher na love nyo, meron din yung teacher na takot kayong mag-absent, di ba? Meron naman yung teacher na, ayokong pumasok, kasi yung mga hindi ka nagiging interested, kumbaga. Ayan, kasi mga teachers na yun, they fail to create a positive learning environment. Yung mga kinaayawan ninyo. Okay? So, how to handle classroom disruptions effectively? Baka biglang may nagsuntukan sa klase, paano ang gagawin mo? Didiretso ka ba sa klase? Ano lang? Diba? So, pag may mga ganong disruptions, that's a part of classroom management. So, first and foremost, syempre, the teacher should establish and enforces classroom rules and routines. Di ba, lagi kong sinasabi yan? Kailangan meron kayong rules, even sa subject mo or sa classroom. Kasi pag ganun, pag alam ng mga bata, hindi sila magugulo. Okay? Pag sinabi mong, let's say, okay, in my class, I don't want to see ganito, ganyan. Sa unang meeting nyo palang sabihin mo na, that is establishing or enforcing classroom rules. Halimbawa, ako, pag mayroong I have a seat plan, pag may nag-transfer seats, you are marked absent automatically. Ganon, okay? If you want to recite, just raise your hand. Ako minsan ayoko kasi yung mga, kasi sa high school pero sa elementary, syempre, in-encourage mo, come on, raise your hand. Pero sa high school, magulo kasi pag gano'n, especially pag, sir, tapos yung nagko-chorus na sinisigaw na yung sagot. Kaya ako minsan naman, sinasabi, para gusto ko lang ma-organize. Raise your hand if you know the answer. Huwag mong pansinin pag tawag doon, KSP. Evaluating the response to student behavior issues, such as positive reinforcement or redirection techniques. Okay? That's a part of classroom management. Assessment and feedback. So, anong ino-observe kay teacher dito? How the practice teacher assess the student, learning, and provide constructive feedback. So, nire-review yan ni cooperating teacher yung mga assessment method mo, yung quizzes, test, formative test, yung mga feedback na binibigay mo sa students, yung mga comments, suggestions for improvement. Okay? Adaptability is ability of the teacher to adapt to unexpected situations or changes in the classroom. Like, for example, adjusting their lesson plan when technology fails or when there is a disruption in the schedule. Kasama yun sa adaptability. Kasi minsan, halimbawa, nag-prepare ka, tapos, try mo naman, nag-trial ka naman, tapos, nung nasa klase na, naku, ayaw nang mag-play yung PowerPoint mo. Siyempre, naniniwala ba yung cooperating mo na, ma'am, pinaktis ko naman to kagabi, bakit hindi ko alam kung bakit ayaw nang mag-play ngayon? O siyempre, dapat prepare mo yan ng mabuti. So, anong gagawin mo? Kailangan, very vigilant din. Gumawa ka ng paraan, magturo ka pa din, kahit walang, diba? Use your creativity. Hindi pwedeng, ma'am, pwedeng bukas na ako magturo. So, anong gagawin nyo today? Wala. O, di na sayang yung isang araw. Ang ibabalik sa'yo, o hindi mo na plano ng mabuti ito. So, dapat kasi ganito. Dapat meron kang alternative lagi. May option ka lagi. Paano kung mag-fail? Diba?
Observing their flexibility in accommodating students with diverse learning needs. Okay. Dapat flexible din tayo sa lahat. Kasama yan sa being adaptable. Next, content knowledge. Yung depth of knowledge in the subject matter being taught. Siyempre, kung nag-apply ka as a science teacher, it is expected that you are a knowledgeable science teacher. Hindi yung mali-mali ang tinuturo mo, di ba? So, ano ang kine-check sa'yo ni cooperating teacher? Ina-assess niya yung accuracy and clarity of the practice teacher's explanation. Baka minemorize mo yung laman ng book, kaya nalilito ka na kung ano-ano nang pinagsasabi mo sa klase, di ba? So, dapat ang explanation ni teacher very clear, and then yung how he or she responds to student questions. Baka naman pa nagtanong yung mga bata, puro ka, okay, I need to research on that, I will get back to you tomorrow. Diba? Pwede namang sabihin yun, pero wag naman everyday. Pag may tinanong sa'yo. So, as much as possible, kung anong topic mo today, dapat master mo yan. Alam mo na. Huwag kang tawag doon yung, alam ko na yan. Baka mamaya, ang daming tawag doon yung innovations. May mga changes na pala sa sinasabi mo. Okay? So, kailangan mag-upgrade. Okay? Ini-evaluate then the ability of the teacher to relate subject matter to real-world examples and applications. This is very important. Value integration. Kasama yan sa lesson plan, di ba? Sa affective objectives. I-relate mo yung topic nyo sa real-life applications para naman ma-appreciate nila. Kasi baka tanungin ka nila, sir, bakit namin pinag-aralan itong calculus? Ano ang application? Hindi naman namin ginagamit ang calculus sa bahay. Magna-nurse naman ako, wala namang calculus sa nursing. Pag ganun, dinahuli ka. Diba? So, hanapan lagi ng value integration ang mga topic nyo. I-connect nyo sila sa real world. Kahit yung pinakasimple lang, like value of honesty, kailangan pala, sa high school, i-relate mo sa relationship, gustong-gusto nila yan, di ba? Di ba? Maraming ganyan. Halimbawa na, pag tatapos na ang lesson, syempre, mag-value integration ka. Okay, so that's our lesson. So, kagaya sa relasyon, pag may nagganong ka na, interesado ulit. Kasi nga, you are relating now yung topic sa real-world examples, real-world applications. And that is a must. Kailangan. Kahit nga sa homily, sa simbahan, di ba? Nire-relate lagi yan. Yung mga laman ng readings, nire-relate. Ganyan din sa teacher. Sa mga topics mo, when you teach every day, kahit gaano kahirap yung topic mo, hanap ka ng paraan para ma-connect mo siya. Diba? Ma-connect mo. Like, calculus. Minsan, sir, paano ko ba i-connect ang calculus sa sir, let's say, for example, accuracy. Kailangan sa buhay, laging accurate ang ginagawa natin. Di na ipasok mo din. Kahit mga simple na bagay lang, basta ma-relate mo siya sa real-life applications, yung mga real-world examples. Professionalism and ethical conduct. You observe yung punctuality mo. Kailangan mauna ka doon kasi nagpa-practice teaching ka pa lang. Diba? Hindi yung takbo ka ng takbo, ikaw na lang hinihintay para makapag-umpisa yung klase. And aside from that, syempre, teachers' professionalism, adherence to ethical standards. What else? Punctuality. Punctuality din sa pag-submit. Pag sinabing, can you make a quiz and submit it to me before 7 o'clock tomorrow? Yeah. Submit mo siya 6 o'clock. Kaya punctuality yun. Pag pinagpagawa ka ng instruction, isubmit mo kaagad. Okay?
So, punctuality in arriving at school and meeting deadlines for grading and reporting. Maintaining confidentiality of student records. O, hindi yung chinichika mo yung, alam mo, meron akong estudyante na ganito, ganyan, ganito. Nagiging marites ka na. Okay? Uphold ethical conduct in all interactions with students, with parents, with colleagues, lahat. And yung example lang yan ha, sa ino-observe sa iyong professional and ethical conduct. Okay? Minsan nagba-background checking din yung mga yan, yung mga teachers din. Kaya iwas-iwasan din. And then last is reflective practice. This is the ability of the teacher to reflect on their teaching experiences and make improvements. Huwag yung very, tawag doon, confident ka na. Kailangan pa rin mag-reflect for improvement. Kasi lahat ng bagay, meron niyang improvement. Okay? So, the cooperating teacher, he or she needs to review the practice teacher's reflective journals or self-assessment report. May mga ganun, ipinapasubmit yung self-assessment report mo. How do you assess yourself? Nagagawa mo ba yung mga ino-observe mo? Yung pinapagawa ko, nakakaturo ka ba? Ganyan. Okay? And then, discussing their growth and strategies for improvement during mentoring sessions. Diba? Every after yung class, may mentoring session kayo. Tinitake note mo ba lahat yun? Sinusunod mo ba yung sinasabi ng cooperating teacher? Like, before you go home sa hapon, sabihin niya, or first hour in the morning, pwede rin ganun, kakausapin ka niya, ganito ha, nakita ko pala yung klase mo, yung pagtuturo mo kahapon, medyo, lakasan mo pang boses mo. Diba? Kaya kung kailangan mong maglakad-lakad, mag-ikot-ikot ka para makita mo. Kasi 50 yung klase mo. Yung nasa likod, hindi mo na napapansin, iba ang ginagawa. May gumagawa ng project, may nagdadaldalan doon, may naglalaro. Diba? So, lahat yan, kailangan mong i-reflect. Okay? So, yan ang reflective practice sa pag-i-evaluate sa iyo as as a practice teacher by your cooperating teacher. Okay? So, do you have any questions? Yan lang. Yan lang yung entirety ng field study. Kasi kinapsulize natin kung anong ginagawa sa field study sa practice teaching. Okay? So, do you have any questions? Thank you so much for watching. Before leaving, please do click the like, subscribe and get notified button.